lugmok na lugmok ng ating idol. Ang ating idol FLM ay para pong pinagsakluban ng langit at lupa itong si Idol FLM. Ala na talagang ano no. Siguro yun na yung yun na yung karma ni Kulaong sa lahat ng mga katarantaduhan na ginawa niya sa buhay niya. Ito yung unang-unang malaking problema ni Kulaong. Jensan. Coming up next, Manny Pacquiao. Yan na yung yan na yung pinaka matindi na matatanggap ni Kulaong na mga kaso sa buhay niya. Anyway, eto kapag naman na nakarating na to kay Kulaong, sasabihin lang naman ni Kulaong, hindi magpapiyansa. Ganun lang naman kadali yun kay Kulaong. 'Di ba? Baka mamaya magkita kami ni Makagago diyan, malay nyo. Malay nyo malay lang naman. Ako hindi ako sigurado. Pero binibigyan ko na kayo ng ng warning. Warning ba tawag doon? O babala, malay nyo, makita nyo na na andyan din ako sa Jensan. Di na, medyo makakapagpa-picture na ako kay kay Makagago, di ba? Ako makapagpa-picture lang ako kay Makagago, okay na ako. Hindi na ako maghahangad pa ng kung ano-ano. Picture lang, okay na. Para lang may souvenir tayo. Dahil kahit kumbaga parang minsan sa buhay ni Makmak Pablo naging kakampi natin si Makagago, 'di ba? Yun lang sa akin, okay na ako 'to. Malay natin, 'di ba? Etong kaso ni Kulaong nakakaharapin sa Jensan. Available. Available. Walang duda, available. Kaya lang ang problema, pamasahe. May pamasahe kaya dito si Kulaong. Baka mamaya yung yung ano tawag doon, mga preliminary investigation hindi umattend si Kulaong, di warrant of arrest ang mapapala ni Kulaong. 'Di ba? Hintayin na lang natin kung kung makapunta si Kulaong doon. Malay nyo, magkita-kita kami doon ni Kulaong. Magpapapicture talaga ako kay Kulaong. Pag nagkita kami doon, papapicture ako. Idol ko yun dati. Nako, mukhang eto nga yung malaking problema ni Kulaong kasi Jensan na eh. Hindi kasi akala ni Kulaong hindi to natuloy. May nakapagsabi sa atin na iniisip ni Kulaong, wala yun, hindi ka tutuloy yung kaso nun, hindi tatayo yung kaso nun. Yun yung parang naisip ni Kulaong. At ang akala ni Kulaong, hindi siya kinasuhan o hindi siya kakasuhan kasi nga daw may laban daw si Manny, 'di ba? Yung kay Mayweather. Hindi daw uunahin ni Manny Pacquiao 'yan. Tapos nakikita pa sa post daw na si Manny Pacquiao busy sa MoneyPay, busy sa kanyang mga negosyo, busy sa mga gala nila out international ni Jinky Pacquiao. 'Di ba? Akala ni Kulaong hindi daw po magkakaso talaga si Manny Pacquiao. Yun ang maling akala niya kasi nga si Manny Pacquiao syempre nung una hindi siya pinapansin. Kaya lang nung nakausap na ni Makagago si Manny Pacquiao, naging endorser pa nga ng MoneyPay ang ating tropa pips na si Makagago, 'di ba?
doon na po kumbaga parang pinagsakluban ng langit at lupa itong si Kulaong. Kasi ang akala nga nito ay for the hype lang. Yang ano na yan, yung pagkikita noon ni Manny Pacquiao at ni Makagago. Sinasabi nga ni ano ni Kulaong, hindi nga daw pinapansin ni Manny Pacquiao si Makagago. Parang trying hard daw si Makagago doon sa para makalapit kay Manny Pacquiao. Tapos ginagamit pa daw ni ano ni Makagago si Manny Pacquiao na para galitin. Galitin tong si Manny Pacquiao para magalit kay Kulaong. Pati yung governor ng Sarangani, Jensan ba? Ano ba? Jensan? Oo, governor ng Sarangani. Hindi ko alam kung ano ba yun. Basta, di ko alam kasi yung mga lugar dyan sa Mindanao eh. Basta yung si Roel Pacquiao, di ba? Sinasabihan pa nga ni Kulaong. Sabihan mo yung, paliwanag mo na lang sa kanila. Sabihan mo yung kapatid mo. Eh, Diyos ko si Manny Pacquiao yan ang bossing sa kanilang pamilya. Tapos pag kung utusan mo Kulaong yung kapatid, parang sabihan mo yung boy mo parang ganun eh. Yan ang mali, mali kasi si Kulaong, akala niya lahat papabor sa kanya. Hindi. Ayan na yun. Meron ng malaking katotohanan. Ito po nga pagkakaso ni Senator Manny Pacquiao. Ang pagkakaalam ko nga, nagsampa na ng demanda noon pa, pero hindi na pinapreskon. Wala nang preskon, diretso na lang na nag-file ng demanda. At etong si Manny Pacquiao, merong mga engagement na inuuna. Kaya hindi na po nagpa-preskon o para hindi na maingay. Kasi sisikat lang din si Kulaong pero ito ay paghahanap sa hustisya para kay Mami D, kay Mami Dionisio kasi binaboy mo Kulaong kahit naman sino siguro, babuyin mo si Manny Pacquiao, baka tawanan ka lang yan baka pagtawanan ka lang yan. Kasi mukha ka namang loko-loko para kay Manny Pacquiao sino ka ba, di ba? Kaya lang kasi yung nanay ang yung nanay ang dinamay mo. Yung nanay ang pinagsalitaan mo ng hindi maganda, 'di ba? Kung anak sa anak lang, walang siguro hindi siguro aabot sa demandaan. Hindi siguro papansinin ni dating Senator Manny yan. Kaya lang, syempre, kaya po naging mainit ang usapin kasi nga, ikaw ba naman, pambansang kamao ka? Ginawa mo ang lahat ng pagsusumika para maibigay mo yung magandang buhay sa pamilya mo, lalong-lalo na sa nanay mo. Tapos mumurahin ka lang ng isang Kulaong? Norman Mangusin? Sino ka? 'Di ba? Kung ako 'yon, si Manny Pacquiao, sino ka? Minumura mo nanay ko? Pinagsasalitaan mo na hindi maganda? Umanda ka talaga. I have all the money, all the resources para i-demanda ka. Para mabigyan ko ng hustisya nanay ko, gagawin ko talaga yan. Diba? Meron bang anak na papayag na yung kanyang nanay binabalahura lang ng kung sino-sino lang dyan sa Sokmed na akala mo kung sinong mayaman, kung sinong makapangyarihan? Parang ang dating kasi si Kulaong nilelevel niya yung sarili niya na alta sosyedad Parang level of Manny Pacquiao ang kanyang lifestyle ah, 'di ba? Akala ni Kulaong yan wala nang kaso, na pinagtatawanan pa nga yan Pinagtatawanan pa na walang nangyari dun sa ginawa ni Makagago. Yung effort niya wala, na parang wala lang kasi yun nga wala ngang walang galaw. Pero hindi niya alam, tahimik lang
tahimik lang na ano, na naging ano, ah, tahimik lang yung ano, yung pagkilos ni Manny Pacquiao. Nako, yari siya sa mga taga Jensan. Tama. Oo, Kuya Ramil Cruz. Oh, sino ba yung taga Jensan dito? Malay nyo, baka mapunta ako dun eh. Libre nyo naman ako ng ano dyan. Ano ba maganda, ano ba mga pagkain dyan? Ano ba masarap dyan sa Jensan? Ah? Ano ba mga prutas dyan? Para makapag-ready na kayo ng ibibigay nyo kay Makagago. Yung mga taga Jensan dyan kung sakaling mapanood nyo to, replay. Aba, i-ready nyo na pang regalo nyo kay ano, kay hindi pala regalo ano, pasalubong lang. Yung kunwari, ano, ano ba tawag doon yung mangga, kunwari, uso dyan mangga. O, dalan yung mangga si ano si MG kasi mahilig sa mga farm yun eh, mahilig sa prutas tsak yan. Okay, go Boss Mac, pagdating kay Norms, magkaisa tayo, support tayo kay MG. Opo, oo nga. Kuya Henry, makakapunta kaya siya ang problema? Ay, yun ang tanong, di ba? Basta ako, meron ng ano meron ng ano ng pamasahe ko. ha? Ewan ko lang kung talagang ano makasama ako doon. Hindi ko talaga alam pa. Pero pag ako daw natuloy may pamasahe ko eh. Naku kaya lang yung problema pag ako'y pumunta diyan tsak na kasama ko si Joy. Kasi gustong-gusto niya na makapunta diyan. Sa akin, Boss Mac, ayaw mo magpa-picture. Ikaw yata ayaw magpa-picture sa akin, Kuya Henry. Biruin mo, handun lang yung hotel ko. Andito lang yung sinasabi mong bahay mo sa Mandaluyong o yung pinuntahan mo sa Mandaluyong, halos magkatapat lang. Oh. Tapos hindi mo ninais na ako'y makita. Tapos ngayon ako pa yung ayaw magpa-picture sa iyo. Ratboyd, aminin natin magaling si Attorney Johnny kasi nakalabas siya kahit Nobel ang human trafficking. Hindi. Hindi ako naniniwala diyan. Alam ko istorya niyan eh. Ako pa ba? Ako pa ba? Naku, Ratboyd. Alam ko istorya niya kung bakit nakalaya si Kulaong. Ah, Hindi si Attorney Johnny ang dahilan. Nagkakamali ka ng iniisip. Ongoing pa kasi yung kaso niyan eh, kaya hindi na natin pwedeng i-elaborate. Pero ako na nagsasabi sa iyo. Ang partisipasyon ni Attorney Johnny, abogado. Pero merong ibang gumalaw para makalaya si Kulaong. At syempre, kasama na ang pera. Pero pera lang noon yan. Ikaw na. Para namang bago ka ng bago, Ratboy. Okay, Kuya Jari, kung manalo sa casino si Kulaong, papuntang Jensan. Kung mananalo, putya, laki nga daw ng talo eh. Mga kamag-anak ni Mami Dionisia galit sa kanya. Oo, galit nga. Ate Agnes, akala lang niya. Ayan, Kuya Ramil, gobernador ng Sarangani, yung si Roel Pacquiao. Ate Agnes, di niya alam, totohanin na. Di na content yan, totohanang laban na nila yan ni MG. Tama po. Nabuhay si Kulaong sa maling akala. Akala niya lahat kaya niya, maling akala. Ate Agnes, tama, pag nanay ko, ganyanin, talagang magagalit ako, ibang usapan na yun. Yun nga po. Egsilog para daw di nakasuhan, magpaisa na lang sa muka kahit may patong naunan na daw. Kahit may patong pang hollow block, ewan ko lang kung di siya makatulog. Tuna ba ang ano dyan, ate, The Modern Parents? Tuna pala ang ano doon. Ano ba yan? Kung ano pa hindi ako kumakain. Kuya Ramil Cruz, pag di siya umattend dyan, warrant, paano siya dadalo dyan? Wala namang pumasahe. Yun nga. Magpawarrant to, pares na lang siya. No, kunwari hulihin siya, yung mga taga-Jensen na pulis, parang ganun yata yun Ewan ko lang kung totoo yun kung tama yung nasa isip ko Yung mga taga-Jensen na pulis, alam nila kung nasan si Kulaong, pupuntahan nila doon sa Maynila, huhulihin nila.
O tapos, saka dadalhin si Kulaong ulit sa Jensan. Ihaharap sa korte, ikukulong sa Jensan, ihaharap sa korte. O edi makakatikim na si Kulaong ng bembang ng taga Jensan. ah, mukhang mabebembang ng taga Jensan si Kulaong dun sa kulungan sa Jensan. Ay, nako. Para makalibre siya pamasahe. Pawaran to pares na lang siya, di ba? Ate, The Modern Paris, tuna pa nga daw, tuna pa nga. Naku, hindi ako kumakain yan. Kahit isang kamao na lang ang pasalubong nyo kay Kulaong. Ate Agnes, tama ka, Mak. Pinanganak daw siyang mayaman kuno. Ngayon, kitang-kita na wala na, hilahod na hilahod. Lulugo-lugo na talaga ang itsura. Natano, Mac, naka-live ka sa TV ko. Ay, okay. Ayun. Yan ang magandang pagkakataon po. Pag mga ganyan. Tapos di ba, naka-live ako sa TV nyo. Tapos biglaan yung makikita to. O, di ba? Parang Regal Shocker. Parang lumabas yung undin, yung halimaw sa patubig. Parang mga shake, rattle, and roll no? Ayun. Kaya okay ba? Nagulat ka ba? Kuya Ramil Cruz, magsama na lang kayo ni Boss MG in one way. Naku baka mamaya business class yun Ako, ano lang ako, ano tawag doon? Sabit lang ako, sabit lang sa eroplano, sabit lang ako Baka mga mag 1 2 3 lang ako diyan Live ka, Boss Mac, pag doon ka na kay Hari ng Kamao, Ate Glenn Magramo. Kaya lang hindi naman siguro ako makakarating doon, hindi. Hindi naman ewan ko lang Tingin ko hindi siguro makikipagkita si Boss si Manny Pacquiao sa korte, pupunta pa sa korte para lang kay Kulaong. Hindi siguro. Malay lang natin. Ako hindi ko pa talaga alam kung ako'y pupunta doon o hindi. Wala akong kaalam-alam. Pero meron na akong pamasahe kung sakali daw kasama ako doon. Kuya Henry, Guadalupe, kita mo, ikaw ang nandiyan na sa Guadalupe. Hindi mo ako sinabihan. Ate Katrina Lab, hindi ate, kakaumpisa lang namin 39 minutes ago. Grabe naman kung late ba yan, yung ganyan? Chanda Prinsesa, kumakaway. Ate Glenn, nakakamiss din ang mukha ni Kulaong. Tuspok ang Kulaong, Ate Ayumi. Nasabi ko naman dahilan, family daw Friday. Kuya Hen. Ate Paris Francie, pre-airplane. Baka mamaya nga malibre ko ng eroplano, 'di ba? Kaya lang gagastos din ako kasi sabi ni Joy dun nung dati, pag daw ako pinapuntan Jensen, sasama siya Dapat yata magdahilan ako. Sa ako pupunta kunwari sa ibang lugar para hindi sumama si Joy. Para ako lang mag-isa dun. Kuya Ramil Cruz, saan siya titira doon kung sakaling makarating siya doon kung preliminary pa lang? Putya, magpapabalik-balik yan. Gastos yan. Mahal pa naman ang ticket. Kano nga yung ticket? Teka, check nga natin. Check ko lang Alaman natin kung magkano pamasahe. Kasi meron akong Ayun, meron akong ito. Cebu Pacific. Meron ako Cebu Pacific Naka-ready lagi yan. Meron akong app. Tignan lang natin. Naiya. Tignan lang natin kung magkano pamasahe. Manila to ano ba ang Jensen? General Santos. Ayan. Okay. Naku, malalaman niyo yung date. Teka. Makikita niyo pala yung date nito Kunwari lang. Kunwarian na lang natin. Kunwari June 2. Kunwari lang, June 2. Tapos ako ay magtatagal doon ng 3 araw. Tignan natin kung magkano pamasahe.
Okay. Naku, ang mahal. Diyos ko, day, ang mahal ng ticket. 4,400. Ayan o. Oh. 4,400. One way pa lang yun. O, kunwari, ang pipiliin nating date. Date, ano, oras ay, kunwari lang Naku, wala yung oras. Alas 10 eh. O, piliin natin to. Kunwari, itong 5:20 a.m. Tapos, uuwi tayo. Siyempre dapat ano, pag-out sa hotel. Ano bang out sa hotel? O pagpalagay mo lang 12:00 ang out sa hotel. Oh, eto 1:40 PM. Sus Mariosep, napakalaki po ng pamasahe. Oh, 10,000. 10,433. Ayan po, ewan ko lang kung nakikita nyo, medyo malabo lang pero 10,433 po ito. Wala pa tong ano wala pa tong insurance, wala pa tong kung may bagahe ka. Ang tanong, si Kulaong, may 10,000 ba to pambook ng ticket? Ako, meron. May sasagot ng pamasahe ko. Oh. Ah, meron akong meron sasagot ng pamasahe ko baka ibigay 10,000, di 433 na lang ang ipapaluwal ko. Naku po. Ay, naku talaga, Kulaong. Para ka talagang nagtampo sa bigas. Philippine loop na uwian talaga. Oo, talagang talaga. Ah, Biruin mo, 10K papunta't pauwi lang yon. Isang hearing lang yon. Paano abogado? Yun pala. Teka. Paano yung abogado niyang ninong niya? Ano yun, isasama niya doon? Naku, baka takihin sa puso yun, sa eroplano. Kaya pa ba nung bumiyahe? Eto pag si Kulaong pupunta doon, syempre dapat kasama niya abogado niya. Hindi naman pwedeng pupunta ka doon. Ang hearing mo alas 8 ng umaga o alas 10 ng umaga. Uuwi ka na kagad pagkatapos parang ginawa mo naman palengke lang yung Jensa no. 'Di ba? Nakakapagod 'yun. Paano kaya 'yun isasama ni Kulao yung abogado niyang ninong niya? Yung parang isang bulate na lang yung hindi pumipirma. Alam niyo kung ano 'yan, kung matuloy talaga 'yan? Nakakatuwa kasi hindi pa kami nagkikita ni Kulaong ng personal. At tinagal-tagal talaga ng panahon. Hindi pa kami nagkikita ng personal. Kung hindi dahil pa dito kay Manny Pacquiao na magkakaso, baka hindi pa kami magkita ng personal talaga. 'Di ba? Kaya ano rin, maganda rin 'tong pagkakataon na ito. Kasi ako alam ko talaga si Kulaon, duwagis 'yun eh. Paano kunwari nandun ako, magkita kami ni Kulaong. Hindi siya pwedeng magloko-loko sa akin doon. Naku, lugar ni Manny Pacquiao 'yun. Tapos baka mamaya nandun pa si MG. Para siyang ano din siguro, no? Parang nakaganon lang. Napakabait. Ay, nako. Yan kasi. Puro katarantaduhan kasi ito si Kulaong Langya, pinuldo mo. Yan ang literal na huli, pero kulong. Handa mo na ang katawan lupa mo. Baka norms yan. Oo nga, Ate Agnes. Ang pangit, kaya ayoko bumili ng iPad Minsan si Max sinasadya ilagay mukha ni Kulaong. RM Jabil, ayun, hello po. Kay Exilog, Ate Agnes, nakakagulat naman yun kahit di ako naka-TV, gulat na gulat ako sa muka. Ate Katrina Love, sasabihin ni Kulaong achievement nga yun pag umattend si Pacman. Oo nga, baka magyabang pa yun. Huwag na umattend si Pacman dyan. May post si FG about sa 5K at Norman Gusgusin. Miss Bulabog, ayan, Ate Katrina Love, pagbalik mo sa labas ka, patutulogin ni Joy. Hindi nga alam ni Joy na iba nga sasabihin ko.
Iba idadahilan ko, sabihin ko hindi ako sa Jensen pupunta. Sabihin ko, ano, naya ako ni ano eh, ni MG sa ano, MG Farm. Paris Franzi, tropa niya naman si Vice Gov. Ay, Vice Gov ba 'yon? 'Di ba governor yata 'yon, yung ano, yung kapatid ni Manny Pacquiao dun sa Sarangani? Kuya Ramil Cruz, inubos ni Culaong 69K. Eh di nga siya ngayon. Yun. Ate Katrina Love, kailan ba yan? Eh, hindi ko pa po alam kung kailan eh. Exilog, bigay kay student ID para may discount or sa ordinary na eroplano lang. Walang aircon para mura po. Baka ano, makisakay ka doon sa ano, yung pang tawag doon, C-150, makikisakay ka doon. Pink Butterfly, umpisahan na niyang lumangoy sa dagat. Groovy Retro Ads, paano na yon? Wala nang witness si Kulaong na si Manang Casper. Eh, hindi natin alam. Pahiramin daw ng bangka ni Alex, bibiyay sila 1 week before ng hearing. Putyan, layo nun. Ate Glenn Magramo, yun lang. As in, buong buhay daw niya is mag-aasikaso na lang ng mga kaso niya. Yan, sabi niya. Nagkatotoo naman ah. Ate Agnes, baka sasabit na lang sa pakpak ng eroplano yan. Pwede yun. Tali niya yung monoblock chair dun sa pakpak ng ano, Cebu Pacific. Pa-seatbelt niyang ganun. Doon siya. Ha? Ate Michelle, dyan ako excited. Kuya Mac, na magkita kayo ni Kulaong. Videohan mo ha. Sabihin mo ako yung sinabihan mong 411. Yun nga ang alam talaga nun. Unano ako. 411. Yun ang ano, yun ang alam niya talaga. Kasi nga nung dati, yung mga Talino Warriors, ang akala nila talaga, maliit ako. Teka tingin tayo ng ano dito, ng okay, tingin tayo ng picture dito. Kung ako, kung katulad niya, no, eto, pakita ko sa inyo. Kung ako 411, dapat hanggang sa may kili-kili lang ako ni Jollibee. Ayan, no, dito lang ako sa may kili-kili kung ako 411. 'Di ba? Ayan, no, kita nyo naman, no. Halos nasa may ano ako dito ni Jollibee. Kung ako 411, hindi ako aabot siguro diyan na ganyan lang ang ano. Tapos eto si Kamar Batigas, baka kilala niyo 'to, kasama namin 'to sa 14 Vloggers. Mas matangkad pa nga ako kay Kamar Batigas eh. Ayan kay Kamar Batigas mas matangkad pa ako. Nagkita kami niyan sa ano, sa Maynila. Eto, kung ako 411 lang ayan welcome to Cebu nakalagay diyan 'Di naman siguro ako magiging ganyan na ano kung 411 lang, 'di ba? Magugulat siguro si Kulaong. Baka sabihin no, sabi nyo 411 lang 'yan. Baka lang sabi nyo 411 lang 'yang si Makmak. Bakit ganyan parang ano pala 'yan? Hindi naman pala 411. Eto, si Yayam. Yayam Dison, PBBM vlogger din 'yan. Halos magkasing tangkad lang kami. Hindi 411 'yan, si Yayam Dison. Nag-sale, eto talaga malaki si ayan Ayan, 14 vlogger si Jake Magnus saka si Papa Trix. Tapos si Takeru. Yan talaga malaki si Takeru. 6-footer yata to si Takeru eh. Ayan si Papa Trix.
Papa Tricks yan, tapos si Jake Magnus, nagkita kami sa Maynila. Yan ang ano talaga. Mga kasama kong 14 vloggers yan. Ewan lang natin kung anong maging ano ni Kulaong, 'di ba? Kung makapunta siya, di okay. Di kung hindi, okay lang din. First time Mac, magkikita na kayo pag nagkataon. Baka mukhang basang sisiw yan pag nakaharap kayo sa Jensen. Okay, Ratboy, Boss Mac, itatakwil kaya ng bagong boss ni Casper pag nalaman niya kinasuhan pala si Casper ng CIDG? Hindi ko po alam. Suganda ng Dublin, Ireland. Ano yun? Puro kami tawa, coffee break. Okay po, hello po shoutout po sa mga tropa pips natin dyan sa Dublin, Ireland. Mga kasama ni Ate Suganda. Yan. LT nga pag Katie, sakit yan ko. Groovy Retro, tuluyan na mamumulubi si Kulaong at madonat pa sa Oblo. At least nakatikim siya ng bembang ng Jensan. Nakapatong ka daw sa bangko niyan, Boss Mac. Talaga ba? Exilog si Casper first day sa work, mukhang last day na agad. Baka baliktad ka mo 11-4. Ang tangkad mo nga, Mac, di kaya mas matangkad ka kay Nerms. Hindi, alam ko mas matangkad naman sa akin si Kulaong. Pero, ang masisigurado ko lang, hindi ako 4'11". ah, ang tatay ko'y Pablo. Ang tatay ko, nung dati, nung umattend kami ng reunion ng Pablo, alam niyo ba kung sino nandun? Baka kilala niyo to, player ng PBA, si Vic Pablo. May dalang lechon, dalawa. Umattend sa umattend sa reunion ng Pablo. Kaya hindi hindi kasi yung mga pinsan ko sa mga Pablo, wala namang mga maliliit halos yung iba nga matangkad pa sa akin kaya si Kulaong kung pangangatawanan niya na tingin niya sa akin 4'11", bahala siya, 'di ba? Basta pag magkita kami, baka sabihin din, di si Makmak yun, 4'11" lang yun Baka yun naisipin niya. Ate Susan Vergara, hello po. Nako, yan yung isang delubyo. Ito yung isang delubyo sa buhay ni Kulaong. Yung trip to Jensan. Philippine loop na talaga to. Kasi ano na talaga si Kulaong dyan. Yan talaga maliwanag na si Kulaong ay kailangan niyang umaten. Sa sa kaso niya doon sa Jensan kapag pinatawag na siya ng korte. Ngayon, eto pa po ang isang problema ni Kulaong. Yes, oo, yun yung player ng ng Shell ng Santa Lucia. Vic Pablo, putya, bumubuhat ng team 'yan. Hindi ko alam kung kamag-anak namin siya, pero nung nag-reunion kami, pumunta yun. Naka-uniforme pa nga siya, lalaro siya. Lalaro siya ng ng